Itago niyo na lamang ako sa pangalang Andres. Kakalipat ko lang po sa Sibalom pagkatapos ng pagkawala ni inay na mag-isang nag-alaga sa akin. Hindi pa man ako nagkakaroon ng muwang ay matagal na kaming inabandona ng aking ama kaya't lumaki akong mag-isang itinaguyod ng aking ina. Pumanaw siya sa sakit sa puso at simula nung nagpaalam siya sa mundo, kinuha ako sa Maynila ng nakatatanda niyang kapatid na lalaki na si Chong Antonio at dinala ko sa Antique. Maraming nakwento sa akin si Chong Antonio tungkol sa mga sabi-sabi sa baryo ng Sibalom na may aswang daw na nagkukubli sa may katabing sapa ng bahay namin. Hindi naman ako naniniwala nung una. Hindi na ako bata para magpadala sa takot. Meron nga po pala siyang kambal na anak, sina Rambo at Ramon. Sa kabutihang palad ay hindi naman ako nahirapang bumuo ng magandang relasyon kasama ang dalawa kong mga pinsan. Mababait sila, gayon din ang nanay nilang si Tiang Marisa. Nasabi rin sa akin ng kambal yung usap-usapan tungkol sa sinasabi ni Chong Antonio na aswang. Isang gabi raw, nung lumabas silang dalawa kasama ang tatlong iba pang mga kaibigan upang maligo sa sapa ng Sibalom, 1 taon na ang nakararaan. Binalot daw ng isa sa mga kasama nila ang lugar ng malakas na sigaw nang may humilas sa kanang paa nito paglusong niya sa tubig. Dala ng takot, hindi na siya nagawang matulungan ng dalawa pa nilang mga kasama na noong mga panahong ding iyo'y nakalublob ang mga katawan sa sapa. Kumaripas ang mga ito ng takbo at hinayaang pumailalim ng tuluyan sa tubig ang kaibigan na hindi na nagpakita magmula ng gabing yon. Inais din sanang tumulong ni Rambo at Ramon pero pinili na rin lang nilang manatiling nakatayo sa may bato at panoorin ang kaawa-awang sinapit ng kaibigan. Dala rin ng matinding takot. Bakas ang pagsisisi sa tono ng kanilang pananalita habang idinedetalye ang buong pangyayari. Siguro kung nasa posisyon din nila ako nung mga oras na yon, maninigas na lang din ako sa aking kinatatayuan. Matapos ang kagimbal-gimbal na insidente, agad na rumisponde ang mga tauhan sa baryo at hinanap ang bangkay ng nawawala nilang kaibigan sa nasabing sapa. Subalit ang natagpuan na lamang nila ay ang kamiseta at pantalon na huling suot nito. Hindi na nakapagtataka kung iisipin ng mga tao na baka sila lang din ang nasa likod ng sinapit ng kaibigan. Ngunit matagumpay naman nilang napatunayan na kakaibang nilalang ang may gawa nun. Salamat sa testimonya ng tumayong testigo na si Mang Kanor na noong gabing iyon galing sa pangangaso. Nasilayan daw niya ang unti-unting paglublob ng buong katawan ng binata sa tubig na tila ba'y may malakas na kamay na humihila rito mula sa ilalim. Narinig din niya ang paghingi nito ng pagsaklolo habang sinasabing may humihila raw sa kanang paa nito. Hindi doon natapos ang paglaganap ng parehong insidente. 2 dalaga ang naiulat na nawawala sa sapa nang minsang maglaba ang mga ito ron. Hindi naman daw kasi lubusang naniniwala ang mga ito tungkol sa sinasabing halimaw na naninirahan sa sapa o kung tawagin nila'y bantay tubig. Kumalat ang balita sa buong syudad at dinayo ng mga turista ang sapa, dala ang kanilang kuryosidad sa tunay na kwento sa likod ng hindi lubos na maipaliwanag na kapahamakang dulot nito. May mga sumubok na sisiri ng kailalim-laliman ng sapa at hindi na nakakagulat na hindi na ito nakaahon pang buhay. Dahil doon ay ipinagbawal na ang pagbibigay ng permiso sa mga turista na magpunta sa sapa.
Ilang metro lamang ang layo ng sapa mula sa bahay ni na Chong Antonio, kaya't matinding pagpapaalala niya sa amin nila Rambo at Ramon na manatili na lang sa bahay kung sasapit ang gabi. 3 buwan na rin mula nang tumigil ang sunod-sunod na insidente sa sapa. Saad ni Chong Antonio, habang ang bawat isa sa amin ay nakaupo palibot sa isang mesa upang pagsaluhan ng mga pagkaing nakahain para sa hapunan. Natuto na po siguro ang mga tao. Wala nang sumusubok na pumunta roon. Saad ni Rambo. Permanente na kayang ganito? Tanong ni Ramon na walang ekspresyon ng muka. Yan ang hindi natin alam. Sagot naman ni Chang Marisa. Ano kayang mangyayari kung tuluyan ng walang sumunod sa huling biktima? Muling tanong ni Ramon. Siguradong maglalaho na ang takot na bumabalot sa baryo. Tugon ni Chong Antonio. Hindi ang mga tao ang inaalala ko. Wika ni Ramon. Hindi ko maunawaan ang ibig niyang sabihin sa mga katagang iyon, pero hindi na ako nag-abala pang magtanong. Sa isip ko'y nakakawalang respeto kung sasabat ako sa kanila. Nagtinginan ng mag-asawa habang si Rambo naman ay napayuko na lamang ng ulo. Huwag na kayong mangamba. Hindi pa siya gutom. Lalong binalot ng pagtataka ang utak ko sa sinambit ni Chong Antonio. Pero umakto akong parang walang pakialam sa kung anumang pinag-uusapan nila at nagpatuloy na lang sa pagkain. Ibinaling ko ang aking tingin nang tawagin ako ni Chang Marisa at binanggit ang pangalan ko. Bakit po, Chang? Tanong ko sa kanya. Kung ano man ang hindi mo maunawaan sa pinag-uusapan namin, huwag mo nalang isipin. Wika ng Chang. Opo Chang, wala po yun. Tugon ko habang pakamot-kamot sa batok. Tumango ang mag-asawa sa akin. Tanda na nasisiyahan sila sa inasal ko. Ano bang dapat na hindi ko malaman? Sa totoo lang ay naguguluhan ako. Ano ang ibig sabihin ni Ramon nang sinabi niyang hindi ang mga tao ang inaalala niya? Sino ang tinutukoy ni Chong Antonio na hindi pa gutom? Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga katanungang gumugulo sa aking isipan. Kung mayroon man silang lihim na tinatago, natitiyak kong hindi naman ganoong kalaking bagay. Mababait ang Chong at Chang ko, gayon din ang mga pinsan ko. Sa loob ng ilang buwan ko ng pamamalagi rito sa Sibalom, ni isang beses, hindi pa ako nakakapunta sa mismong sapa. Natatakot din ako sa maaaring mangyari sa akin doon. Pero bigla akong napagdesisyonan na mag-imbestiga at mangalap ng ilang impormasyong baka sakaling maging daan sa tunay na katauhan ang nasa likod ng mga kagimbal-gimbal na insidente. Kaya naman kinagabihan, nang matiyak kong mahimbing nang natutulog ang 2 kong pinsan na kasama kong matulog sa isang silid, palihim akong lumabas ng bahay at maingat na sinara ang pinto. Hindi na ako nag-abala pang tignan sa kabilang kwarto sina Tiyo at Tia dahil sigurado naman na akong tulog na sila ng mga sandaling yon. Tinahak ko ang daan patungo sa sapa. Dala-dala ang lamparang naglilikha ng kaunting liwanag. Salamat din sa sikat ng buwan. Hindi pa man ako nakakalapit sa sapa, bigla kong natanaw si Chong Antonio na nilalaro ang kaibabawan ng tubig sa sapa gamit ang kanyang mga palad. Parang may kinakausap siya sa ilalim. Nagtago ako sa likod ng malaking puno at pinakinggan ng mabuti ang sinasabi ni Chong kahit wala naman akong makitang ibang tao sa paligid niya. Sigurado ka bang hindi ka pa nagugutom, anak? Tanong ni Chong Antonio sa kung sinong hindi ko mawari. Anak?
Sino ang tinatawag niyang anak? Gayong iniwan kong mahimbing na natutulog sina Rambo at Ramon sa bahay. Wala akong sagot na narinig, ngunit nagpatuloy si Tong Antonio sa pakikipag-usap sa kung kanino man. Hayaan mo anak. Kapag ubos na ang iyong lakas, gagawa ako ng paraan. Wala na kasing sumusubok pang tumungo rito sa sapa. Sana habang buhay ka na lang na bata, kung kailan nakukontento ka pa sa lamang loob ng hayop. Nauunawaan kong sa pagtanda mo'y naghahanap na rin ng iyong katawan ng ibang putahe. Kalmadong wika ni Chong Antonio. Ramdam ko ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso ko na animoy mga kabayong nagkakarera. May kinalaman ba siya sa mga nakakapagtakang insidenteng bumalot sa baryo? Imposible yon. Makatao ang Chong ko. Ganon ko siya nakilala. Subalit, lubusan ko na nga ba talaga? Lubusan ko na nga ba talaga siyang kilala? Nanatili akong nakatago sa likod ng malaking puno. Nagbabaka sakaling magpapakita ang kung sino mang tinawag na anak ni Chong Antonio na tinitiyak kong siyang may kasalanan ng lahat ng pambibiktima rito sa sapa. Ilang minuto pa ang lumipas. Kinuha ni Chong ang lamparang nakalagay sa ibabaw ng bato at lumakad na patungo sa direksyon ng bahay namin. Maingat akong nagtago upang hindi niya ako mahuli. Nang masiguro kong tuluyan ang naglaho si Chong Antonio sa lugar, sinamantala ko na ang pagkakataong iyon upang lumapit sa mismong sapa. Inilapit ko ang lampara sa ibabaw ng tubig upang mas masilayan kong mabuti ang nasa ilalim. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita dahil nakita kong nag-aaliw sa ilalim ng tubig ang isang babaeng may mahabang buhok. May mahabang buntot na parang sa isda at ang balat nito'y binabalot ng kaliskis. Agad akong napabalikwas at tumakbo palayo sa sapa. Sa kabutihang palad ay hindi naman ako napansin ng halimaw na nakita ko sa ilalim ng tubig. Dahil abala itong magliw-aliw sa ilalim ng sapa. Binilisan ko ang aking hakbang nang bigla akong matisod nang narating ko ang kalagitnaan ng kakahuyan. Ayos ka lang ba, iho? Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Maya-maya pa, nakita ko si Mang Kanor na naglalakad patungo sa akin at tinulungan ako nitong tumayo mula sa pagkakadapa. Anong ginagawa mo sa mga oras na ito dito? Tanong niya. Hindi po kayo maniniwala sa nakita ko. Wika ko habang hinahabol ang hininga. Bakas ang pagod at kaba sa aking bawat paghingal. Hindi na rin ako nag-abala pang tanungin si Mang Kanor ng parehong tanong sapagkat batid ko namang mahilig siyang mangaso tuwing gabi. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong niyang muli. Bumuntong hininga muna ako bago isinalaysay ang lahat ng nakita ko. Napagdesisyonan ko po kasing tunguhin ang sapa para mangalap ng impormasyon tungkol sa mga sunod-sunod na pagkawala ng ilang presidente rito sa baryo natin. Pagsisimula ko, tumango-tango si Mang Kanor habang nakakunot ang noo. Pero hindi pa man po ako nakakalapit sa sapa. Nakita ko po si Chong Antonio mula sa medyo kalayuan. Meron po siyang kinakausap habang ang mga palad niya'y nasa ibabaw ng tubig. Tinawag niya pong anak yung kausap niya. Pero wala naman po akong nakitang taong nasa paligid niya. Nung umalis po siya sa sapa, lumapit po ako rito. Pinagmasdan ko yung nasa ilalim. Ginamit ko po yung lampara kong dala. May nakita po akong babae. Mahaba ang buhok at sa ibabang parte ng katawan niya, parang buntot po ng isda. Isang katawa. Nagulat ako sa biglang winika ni Mang Kanor
at hindi ko na napagpatuloy pa ang paglalarawan sa halimaw na nakita ko sa may sapa. Totoo nga ang kataw. Dagdag nito habang nakatingin sa kawalan. Ano po ang kataw? Tanong ko sa kanya. Isa sila sa mga tinatawag na bantay tubig. Sa unang mga taon, sapat pa ang lamang loob ng hayop upang bigyan ng lakas ang kanilang mga katawan. Ngunit sa araw na tumuntong sila sa edad na 18, hindi na ito sasapat pa sa pag-iipon ng lakas kung kaya't kinakailangan nila ng katawan ng tao bilang pagkain. Ang isang katawan ng tao ay kaya silang bigyan ng pang-4 na buwan na lakas. Tugon ni Mang Kanor. Napatango na lamang ako sapagkat hindi ko pa lubusang mapaniwala ang aking sarili sa lahat ng nalaman ko. Hindi naman kasi ako lumaking sanay sa mga kwento-kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang. Hindi naman uso ang mga ganon sa Maynila. Pero bakit po tinawag ni Chong Antonio na anak ang kataw na yon? Muli kong tanong. Maaaring nilihim niya ang 3 nilang anak ni Marisa dahil ito ay isinumpa. Subalit hindi ako sigurado rito. 18 taon na ang nakakalipas. Mayroong usap-usapan dito sa baryo tungkol sa isang dalagang nagngangalang Shelo. May mga haka-hakang mangkukulam ito at kaya nitong isumpa ang kahit sino kung kanyang gugustuhin. Gayunpaman, maraming kalalakihan ang umibig dito dahil sa taglay nitong ganda. Isa na roon si Antonio. Napakaswerte ng nooy binata na si Antonio dahil umibig din sa kanya ang dalaga. Madalas silang makitang nagliliw-aliw sa may sapa. Ngunit may dumating na bagong lipat na pamilya galing sa Maynila. Si Marisa, ang unika iha ng pamilya, ay umibig din kay Antonio. Sa taglay rin nitong ganda ay natukso ang binata. Nilisan nito si Shelo at sumama kay Marisa. Nagsama ang dalawa hanggang sa ipinagbuntis ni Marisa ang panganay na sana nila. Subalit ang sabi ng mag-asawang Antonio at Marisa, namatay ang bata sa sinapupunan ng dalaga. Sa parehong taon ay natagpuan si Shelo na nagbigti sa may puno malapit sa sapa kung saan sila noon madalas na nagliliw-aliw ni Antonio. Nabuntis muli si Marisa at yun na nga sina Rambo at Ramon. Ang tsismisan sa baryo, isinumpa ni Marisa ang unang anak ni na Antonio. Ngunit walang nakatitiyak kung totoong patay na nga ba ito o itinatago lamang ng mag-asawa. Mahabang pagsasalaysay ni Mang Kanor. Ang ibig niyo pong sabihin ay mayroong posibilidad na isinumpa ni Shelo ang panganay ni na Chong Antonio at Chang Marisa na maging isang kataw bilang kanyang paghihigante? Tanong ko kay Mang Kanor. Ganoon na nga, kaya't mag-iingat ka. Pagpapaalala nito. Tumango ako at nagpaalam na kay Mang Kanor. Nagmadali akong bumalik sa bahay at maingat na bumalik sa silid. Sa kabutihang palad, hindi naman ako nahuli ni Chong Antonio at pinag-isipan kong mabuti ang lahat ng sinabi ni Mang Kanor. Hindi pa rin ako makapaniwalang anak ni na Chong Antonio at Chang Marisa ang halimaw sa likod ng mga kagimbal-gimbal na insidente sa baryo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ibabalita ko ba ito sa mga tauhan ng baryo upang tugisin ang kataw? Ano nang mangyayari sa Chong at Chang ko na nagsilbi ko ng mga bagong magulang? Pati na rin sina Rambo at Ramon na tinuring ko ng mga kapatid. Natitiyak kong hindi nila kakayanin kung sakaling matugis ang kataw sa sapa. Isang buwan na lang ay mawawala na ang lakas nito at batid kong gagawa ng paraan sina Chong at Chang para pawiin ang pagkagutom ng anak. Isang buhay na naman ang nanakawin nila. Kinabukasan, pinilit kong hindi magpahalata tungkol sa mga nakita at nalaman ko nung isang gabi. Sabay-sabay naming pinagsaluhan ng almusal at magkakasama kami ni Rambo at Ramon na pumasok ng eskwelahan.
Buong araw na gumulo sa aking isipan ng lahat ng nangyari pero ipinagsawalang bahala ko na lang yon. Subalit lumipas ang 1 buwan. Hindi ako mapakali kaya't kinausap ko ang kapitan ng baryo na si Kapitan Timo at pinakiusapan siyang bilinan ang lahat na huwag tumungo sa sapa at huwag nang lalabas kung gabi at kung mas makabubuti ay kahit sa araw. Ipinakiusap ko rin na kung maaari ay huwag ipaalam na sa akin galing ang utos. Tinanong ni Kapitan kung bakit ganoon na lamang akong umusal. Ang sabi ko naman ay nanaginip akong may susunod na biktimang mawawala sa sapa at malaki ang posibilidad na isa iyong premonition. Napaniwala ko naman siya at ang kanyang mga tauhan sa pagsisinungaling ko dahil mahilig sa mga pamahiin ang mga tao sa baryo. Sumunod ang mga mamamayan ng baryo sa ipinagbilin ng kapitan. Isang araw, naisipan kong bisitahin si Mang Kanor at humingi ng payo sa kung anong dapat kong gawin upang tuluyan ang matigil ang pambibiktima ng kataw. At paalalahanan na rin siya na kung maaaring huwag na siyang lalabas tuwing gabi upang mangaso para na rin sa kanyang kaligtasan. Tanghali nang narating ko ang kanyang kubo kung saan siya mag-isang naninirahan. Tinawag ko ang pangalan niya pero walang sumasagot. Siguro'y tulog siya sa mga oras na ito. Sambit ko sa sarili. Nilakasan ko palalo ang boses ko upang magising siya kung sakaling ang natutulog siya sa loob pero ilang minuto na ang nakalipas ay walang sumasagot. Napagdesisyonan kong umuwi na lang at baka pumasyal si Mang Kanor sa bayan. Nang kinagabihan, tumungo ako sa kakahuyan. Umaasang makakasalubong ko roon si Mang Kanor pero hindi ko siya natagpuan. Dumiretso ako sa bahay niya at baka nagpapahinga na siya mula sa pangangaso. Subalit parehong sitwasyon lamang ang aking nadatnan. Tumakbo ako patungong sapa kahit pa binabalot na ako ng takot at pangamba. Pagkarating ko sa sapa, tumambad sa akin ang kulay itim na paboritong kamiseta ni Mang Kanor na palutang-lutang sa tubig. Kusang bumagsak ang aking mga tuhod sa lupa habang pinoproseso pa rin ng utak ko ang nangyari. Ilang minuto rin akong nakatitig sa kawalan nang may marinig akong mga yapak ng paa na animoy patungo sa aking direksyon. Nang lumingon ako sa aking likuran, nakita ko si Chong Antonio na walang ekspresyon ng muka. Agad akong tumayo at humakbang paatras. Lumakad naman siya nang mabilis papalapit sa akin at mahigpit akong hinawakan sa aking balikat. "Anong ginagawa mo rito?" Usisa nito. "Hindi ko matanggap ang katotohanan kasabot kayo sa isang hali." Hindi ko na natapos pa ang aking sasabihin nang tumama ang kamao nito sa aking kanang pisngi na dahilan upang matumba ako sa lupa. "Tama nga ang hinala ko na matagal mo nang alam." Pangisingisi nitong sabi habang ako na may nanatili sa lupa at pinupunasan ng sugat sa labi gamit ang likod ng aking palad, dulot ng kanyang biglaang pagsuntok. Maya-maya pa, umahon sa tubig ang isang babaeng may mahabang buhok at may kulay asul na buntot ng isda. Pumosisyon nito ng upo sa may bato. Mas nakakatakot ang itsura nito ngayon kumpara noong gabing una ko siyang nakita sa ilalim ng tubig. Mababakas ang galit sa mukha nito at mas lalo pang nagpakabas sa aking dibdib nang titigan ako nito ng malalim. Animoy handa na akong sunggaban na numang oras. Naisin ko mang tumakbo, subalit hindi ako makagalaw sa takot. Lumapit sa kanya si Chong Antonio at kalmadong kinausap ang kataw. "Huwag kang mag-alala, anak. Hindi siya kaaway. Hindi mo ba nakikilala ang kanyang amoy na kapareho ng sa kamiseta niyang dinala ko rito noon? Hindi ba't ang sabi ko sa iyo'y alalahanin mo ang amoy na yon upang makilala mo siya mula sa ibang tao?" Kaya pala kahit anong gawin kong paglapit sa sapa,
hindi ako ginagambala ng kataw. Dahil pinaalalahanan siya ni Chong Antonio sa pamamagitan ng aking natural na amoy. Lihis sa aking kaalaman na malakas pala ang pang-amoy ng mga kataw. Ibinaling muli sa akin ni Chong Antonio ang kanyang atensyon. Binalaan niya akong huwag magsasalita tungkol sa mga nalalaman ko at bumalik na ako ng Maynila kung hindi ko na nais pang manirahan sa poder niya. Kinabukasan din ay napagpasyahan ko ng lisanin ng baryo para bumalik sa Maynila. Gayon na lamang ang pagtataka ng kambal at ni Tiang Marisa at ng mga tao sa baryo kung bakit biglaan ang aking desisyon. Subalit hindi na ako nag-abala pang ipaliwanag ang dahilan at nanatiling si Chong Antonio lamang ang nakakaalam. Nung araw ding iyon, wala pang nakakapansin sa pagkawala ni Mang Kanor dahil wala namang pamilyang naghahanap sa kanya. Makasarili man kong iisipin, hinayaan kong ang mga taga-baryo na lamang ang makatuklas ng lihim nila Chong Antonio. Nanggaling din kay Chong Antonio na totoo nga ang haka-hakang ang dati niyang kasintahan na si Cielo ang may kagagawan sa pagkakaroon nila ni Tiang Marisa ng isang kataw na anak. Sinadya raw nito na maging isa sa mga bantay tubig ang una nilang anak. Upang sa tuwing bibisita si Chong sa sapa ay babalik sa kanyang mga alaala ang mga panahong madalas silang magtagpo ng noong dalagang si Cielo doon sa sapa. Noong nakabalik na ako sa Maynila, madalas akong magpadala ng sulat kay Kapitan Timo upang makasagap ng balita ukol sa kasalukuyang kondisyon ng baryo. Noong unang buwan, tumugon siya sa pamamagitan din ng pagpapadala ng sulat at ang sabi niya ay wala namang naiulat na mayroong nawawala sa sapa sa buwan na iyon, maliban sa pagkawala ni Mang Kanor. Subalit lumipas ang 3 buwan. Isang nakagigimbal na balita ang aking natanggap mula kay Kapitan Timo. Ang sabi niya ay nawawala ang Chong Antonio at Tiang Marisa ko, pati na rin ang kambal nilang anak na sina Rambo at Ramon. 1 linggo na umano itong hindi matagpuan ng mga taga-baryo. Kapag binibisita ang bahay nila at ni isa'y walang nakakita sa mga ito. Malakas ang kutob nilang may koneksyon ng kanilang pagkawala sa misteryosong sapa. Marahil nga isinuko na nila ang kanilang mga sarili pagkatapos ng hindi mabilang na buhay na kanilang kinitil. 1 taon din nilang sinubukang pagsilbihan ng kataw sa sapa na sarili nilang dugo. At kung tutuusin ay sarili ko ring dugo. Tao pa rin sila na nakararamdam ng konsensya sa kabila ng kanilang kasindak-sindak na mga lihim. Lumipas ang mga araw, hindi na nasundan pa ang pambibiktima sa sapa magmula nun. Marahil sa tinagal-tagal na wala ng pagkukunan ng kataw ng lakas ay kasama nitong naglaho ang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito. Ako po si Andres, ang inyong kaistorya. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Renato. Taong 1996 nang makilala ko si Anton, hindi niya totoong pangalan. Bagamat nagkakapareho lamang ang aming mga edad, hindi ko inaasahang makakasundo ko ito nung una. Sapagkat bagong lipat lamang sila ng kanyang mga magulang sa baryo at siya yung tipong tahimik lang na hindi namamansin kapag nagkukrus ang aming mga landas. Gusto ko siyang kaibiganin dahil nakikita kong matino siyang tao. Sa kasamaang palad po ay napabarkada ako sa masasamang impluwensya. Natuto akong manigarilyo at uminom. Puro din laro ang inaatupag ko noon kaya napabayaan ko na ang aking pag-aaral. Akala ko'y parte ng pagbibinata ang bisyo at akala ko po noon ay ganoon ang definisyon ng realidad.
Hindi naman ako ganito nung buhay pa si tatay. Takot kasi ako sa kanya kaya hindi ako makagawa ng mga kalokohan. Pero nung mamatay siya dahil sa sakit sa puso at si nanay na lang ang bumubuhay sa amin ng tatlo kong mga nakababatang mga kapatid sa pamamagitan ng paglalako ng mga kakanin, nagkaroon ako ng kalayaan sa mga bagay-bagay. Hindi kasi katulad ni tatay, si nanay ay mahilig lamang manermon pero hindi niya ako kayang saktan ng pisikal. Alam mo, mas mabuti pa kung ang pinipili mong mga barkada yung mga katulad ni Anton. Walang bisyo at palagi pang nasa bahay. Hindi katulad mong puro katambay kung saan-saan kasama yung mga basag ulo mong kaibigan. Yan po ang paulit-ulit na sermon sa akin ni nanay. May punto naman siya. Yun nga lang, ang ikinaiinit ng ulo ko ay yung palagian niyang pagkukumpara sa amin ni Anton. Sa totoo nga lang, gusto ko nang kumalas mula sa mga barkada ko. Natauhan na rin kasi ako na pagtanto kong wala nga silang magandang maidudulot sa buhay ko. Dahil din sa kanila, hindi ko mabihag-bihag ang mga babaeng nililigawan ko dahil nga kilala akong basag ulo at barumbado sa aming lugar. Nais ko nang wakasan ang ganitong perspektibo sa akin ng mga tao. Pero sa isip-isip ko po, hayaan ko na lang siguro. Kahit pa naman anong pagbabago ang gawin ko, huhusgahan pa rin nila ako ukol sa dati kong pagkatao. Katulad na lamang ng panghuhusga nila sa bagong lipat na pamilya. Ang pamilya ni Anton. Wala kasing hilig sa pakikipagsalamuha ang mga ito. Kung madadaanan mo sila'y tititigan ka lamang ng malalim kaya't ang hinala ng mga taga-baryo ay may tinatagong madilim na lihim ang pamilya. Dumagdag pa ang mga tsismis tungkol umano sa tila ba hindi pagtanda ng mag-asawa gayong nasa 18 na ang kanilang uniko iho na si Anton. Samantalang sila'y mukhang 30 lang kung susukatin ng edad base sa pisikal na anyo. Ang sabi ko sa sarili ko noon, normal lang namang mukhang bata pa rin ang isang tao sa kabila ng kanyang edad basta ba inaalagaan ito ng husto ang sarili. Mapapailing-iling na lang nga po ako sa tuwing maririnig kong nag-uusap-usap ang mga tsismosong ginang sa baryo. Sa isip ko'y puno lang sila ng inggit sa katawan. Buti na nga lang po ay hindi nakikisali sa mga ganoong usapan si nanay. Salungat din siya sa mga haka-haka laban sa pamilya. Dati ay palagi lang kaming nagkakasalubong ni Anton sa pasilyo ng eskwelahan. Ni hindi ako nito nililingon at ni minsan ay hindi ko siya nakitang may kasamang kaibigan. Palagi lamang itong tahimik at nakayuko ang ulo, kaya't naging tampulan ito ng tukso ng iba pa naming mga kaklasing basag ulo rin. Hindi naman pumapalag ang kawawang binata at nais ko man siyang tulungan. Wala akong ibang magawa kung hindi ang pagmasdan siya habang nagpapaalila at pinagtatawanan ng iba pang mga estudyante. Kasama na roon ang mga barkada kong masayang pinapanood kung paano gawing paksa ng pang-iinsulto at katatawanan si Anton. Ang akala ko po'y walang kakaharapin na karma yung mga tarantadong estudyanteng pinagkaisahan si Anton. Subalit ikinagulantang ng lahat ang sunod-sunod na pagkakaroon ng mga ito ng pambihirang mga karamdaman tulad ng walang tigil na pananakit ng tiyan, pagsusuka at dumating pa sa puntong hindi na sila makagalaw. Balita ko po'y ilan sa kanila ang ipinadoktor, ngunit ni isa ay walang nakatuklas sa sanhi ng kanilang kahindik-hindik na sinapit. At ang mas malala pa, kahit niresetahan na ang mga ito ng gamot, hindi pa rin sila gumagaling. Isa sa mga butihing guro namin ay si Ginang Reyes. Nagtuturo ito sa asignaturang agham at bagamat isa siyang masugid na tagasunod ng siyensya,
kung saan hindi itinuturing na katotohanan ng isang bagay kung walang konkretong ebidensya. Nadiskubre naming naniniwala siya sa mga himala't kapangyarihan na nananatiling mitolohiya para sa karamihan. Mayroon siyang malawak na kaalaman sa larangan ng panggagamot gamit ang herbal na mga sangkap. Mayroon din umano siyang kakayahang tukuyin ang natural na sakit sa sumpa ng kulam o barang. Narinig ko ang tungkol sa pagbisita niya sa mga estudyanteng dumanas ng pambihirang mga karamdaman at pinatotohanan umano niya ang haka-hakang na barang ang mga ito. Gayunpaman, hindi siya nagbanggit ng pangalan ukol sa posibleng nasa likod nito. Magmula po noon, wala nang nagtangkapang lumapit kay Anton pagkat malakas ang hinala nilang ang lalaki ang may kagagawan sa likod ng karmang sinapit ng mga estudyante. Nagsimula na rin pong mamuo sa akin ang takot laban kay Anton. Napagtanto kong siguro nga'y totoo ang usap-usapan sa baryo. Pero hindi ko inaakalang magiging malapit kami sa isa't isa. Si Lorna, hindi niya totoong pangalan, ang babaeng pinakahinahangaan ko sa lahat. Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa taglay nitong talino at ganda? Dumagdag pa ang mga kilos nitong hindi makabasag pinggan. Batid kong hindi ako nararapat sa kanya. Subalit labis-labis ang pagkagusto ko rito kung kaya't naglakas loob akong ligawan siya kahit pa mababang porsyento lang ang aking pag-asa. Nang makasalubong ko ito sa pasilyo ng eskwelahan, ay agad kong tinawag ang atensyon nito. Bitbit ang isang bungkus ng rosas at munting kahon ng tsokolate. Matapang kong ipinahayag ang aking nararamdaman. Subalit katulad ng inaasahan, ipinaalam nitong hindi niya kayang suklian ang aking paghanga sa kanya. Humingi siya ng paumanhin kasabay ng pag-aming 3 araw na silang magkarelasyon ng isa sa mga kaibigan kong si Ronnie. Binalot ako ng galit nang marinig ang revelasyong ito. Matagal nang alam ni Ronnie ang tungkol sa lihim na paghanga ko kay Lorna. Nagpakita pa nga ito ng suporta noon kaya't hindi ko inaasahang magagawa niyang pormahan ang dalaga. Sa kabutihang palad, walang ibang nakasaksi sa pambabasted sa akin. Itinapon ko ang bungkus ng bulaklak sa basurahan at pinamigay ko na lamang din ang tsokolate. Mangiyak-ngiyak kong tinahak ang daan patungo sa likuran ng aming eskwelahan kung saan may malaking puno roon na nagsisilbing lilim mula sa sikat ng araw. Umupo ako sa ilalim ng puno at nilanghapang masarap na simoy ng hangin. Walang ibang madalas na tumatambay doon kung hindi ako, kaya't solo ko ang lugar. Habang nagmamasid sa kawalan, bigla akong nagulat ng isang hindi pamilyar na boses ang aking narinig. "Traidor pala yung kaibigan mo eh." Usal ng boses. Nang lingunin ko ang aking likuran upang kumpirmahin kung sino ang nagtura nito, hindi ko inaasahang si Anton ang tatambad sa aking mga mata. Madalang lamang po kasi kung maririnig ko itong magsalita kaya't hindi pamilyar sa akin ang boses niya. Ipinagtaka ko rin ang biglaan niyang paglapit sa akin na dati ay hindi niya naman ginagawa, kahit pa magkapit-bahay lamang kami. "Nasaksihan mo ang pambabasted sa akin ni Lorna?" Tanong ko rito. Tumugon naman siya sa pamamagitan ng pagtango. Ngumisi-ngisi pa ito na animoy ng uuyam. Sa sandaling yon, ay bahagyang lumitaw ang isa pang bahagi ng kanyang pagkatao na salungat sa kung paano siya kumilos sa harap ng marami. Umupo ito sa aking tabi at nag-usal na handa niya raw akong tulungan upang gantihan ang kaibigan kong si Ronnie dahil sa pagtatraidor nito.
Tinapik-tapik pa nito ang balikat ko at tumitig ng mariin na animoy isinasa ilalim ako sa hipnotismo. Binalot ng maikling katahimikan ng paligid. Sa kabila ng pagdadalawang isip, hindi ako nakumbinsi. Batid kong hindi maganda ang pinaplano niya kung sakali. Salamat na lang. Tugon ko tsaka umalis. Ngunit hindi na mawaglit-waglit sa isipan ko ang unang beses na pag-uusap naming iyon ni Anton. Sa tuwing nakikita ko ring magkasama sina Lorna at Ronnie, unti-unti kong napagpapasyang tanggapin ang tulong na inaalok ng lalaki. Kahit pa hindi nalingid sa aking kaalaman na ito'y mapanlin lang. Tatahi-tahimik lamang ito, pero nasa loob pala ang kulo. Kaya't isang araw, kinausap ko siya ng pribado at sinabing pumapayag na ako sa alok niyang tulong. Ang sabi naman niya ay ang dapat ko lamang daw na gawin ay kumuha ng isang hibla ng buhok ni Ronnie. Pagkatapos ay ibigay ito sa kanya. Kasabay rin nito ang pag-amin niya na pamilya sila ng mambabarang. At kung isa raw ako sa mga naniniwalang siya ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkakaroon ng pambihirang karamdaman ng mga estudyanteng nanukso sa kanya, hindi raw ako nagkakamali. Bagamat ang mga magulang niya umano ang nagsagawa ng pambabarang sapagkat nagsisimula pa lamang daw siyang mag-aral sa ganoong larangan. Nagbigay pa ito ng babala na kalahating porsyento lamang umano ang tsansang magkaroon ng bisa ang pambabarang niya kay Ronnie, sapagkat hindi pa siya veterano pagdating sa mga ganito. At ang malala pa, mayroon umanong posibilidad na bumalik sa akin ng barang kung magkamali siya sa pagsasagawa ng ritual. Sa kabila nito, nagtiwala ako sa kanya. Binaliwala ko na rin ang samahang binuo namin ni Ronnie dahil labis akong natukso ni Anton. Malaki rin ang galit ko rito dahil sa pagtatraidor nito. Nung sumunod na araw nga, inanyayahan ko ang mga kaibigan kong uminom. Kasama na roon si Ronnie. Pakunwari kong iniinom ang alak sa baso, ngunit ang totoo ay palihim ko itong itinatapon sa ilalim ng mesa kapag hindi sila nakatingin. Naghahanap kasi ako ng tiyempong makatulog silang lahat sa sobrang kalasingan at magkaroon ako ng pagkakataong kumuha ng hibla ng buhok mula kay Ronnie nang walang nakapapansin. Ilang sandali pa, paisa-isa nang bumabagsak ang mga ulo nila sa mesa. Hanggang sa hindi na rin kinaya ni Ronnie ang labis na kalasingan at nakaidlip na nga ito. Habang wala ito sa wisyo, sinamantala ko na ang oportunidad at kinuhanan siya ng buhok. Sinilid ko ito sa isang silupin at maingat na binulsa. Kinabukasan, palihim akong nakipagkita kay Anton sa likod ng aming eskwelahan. Iniabot ko sa kanya ang hibla ng buhok ni Ronnie na nakasilid sa silupin. Binilinan niya akong huwag magpapakasabik sa resulta dahil umano'y nagsasanay pa lamang siya. Tumango-tango naman ako at nagsabing nauunawaan ko. Buong gabing gumulo sa aking isipan ang binitawan kong desisyon ukol sa paghihiganti kay Ronnie. Naroon din ang takot at pangamba na baka bumalik sa akin ang parusa. Subalit dala ng galit at puot, nanindigan ako sa aking pasya. Hinintay ko ang pagsapit ng umaga at nagmamadali akong pumasok ng eskwelahan upang sumagap ng impormasyon patungkol sa kalagayan ni Ronnie. Nang makarating na nga ako'y agad kong hinanap ang presensya nito. Pero umaasa akong hindi ko siya makikita dahil nga nakaratay na ito sa bahay nila dulot ng pangbabarang na isinagawa ni Anton. Ngunit nagulantang ako nang mula sa hindi kalayuan, nasilayan ko itong kinakaway ang kanyang kanang kamay habang naglalakad papalapit sa aking direksyon.
Nakangiti pa ito at tinapik-tapik ako sa balikat at nagbirong may hangover pa siya dahil sa inuman namin. Pakunwari akong natatawa sa mga pabiro niyang turan, ngunit sa loob ko'y hindi ako nagagalak na muli siyang masilayan. Noong araw na yon, hindi ko nakita si Anton. Hindi siya pumasok. Nais ko sanang itanong sa kanya kung bakit hindi pa rin umeepekto ang pambabarang kay Ronnie. Hindi ko rin siya nadatnan sa labas ng bahay nila. Siguro nga sinadya niyang hindi magpakita sa akin. Hanggang sa noong kinagabihan, habang nasa loob ako ng aking silid, ay akma na sanang ipipikit ko ang aking mga mata para matulog. Nakaramdam ako ng marahang paghilab ng aking tiyan. At habang tumatagal, mas lalong sumasakit ang loob ng sikmura ko. Nagsimula rin akong sumuka ng dugo. Tila rin ba'y pati lalamunan ko'y pinagkaitan na ng lakas, kaya't hindi ako makasigaw upang humingi ng tulong. Mahinang mga ungol at halinghing lamang ang lumalabas sa aking bibig. Dahil nga hindi ko na maigalaw ng maayos ang aking katawan, aksidente akong nahulog mula sa aking higaan dahilan upang maglikha ito ng malakas na kalabog na pumukaw ng atensyon ng aking ina at mga kapatid. Maya-maya pa'y narinig ko ang yabag ng kanilang mga paa patungo sa aking silid. "Anong nangyayari sa iyo, anak?" Tanong ni nanay habang mulit-muli ang pagkatok sa pinto. At buti na lamang ay nangyaring sira ang kandado ng pintuan ng aking silid, kaya't nang hindi ako tumugon kay nanay ay voluntaryo na nitong binuksan ang pinto at nadatna ng dugong nagkalat sa sahig na tumagas mula sa aking bibig. Patuloy pa rin ako sa pamimilipit sa sakit ng aking tiyan. Nag-aalalang binili na ni nanay ang aking mga kapatid na tawagin ng kapitbahay naming si Mang Rigor na nagmamay-ari ng tricycle upang ihatid ako sa pinakamalapit na ospital. Habang hinihintay ang aking mga kapatid, paulit-ulit akong tinatanong ni nanay kung paano ako napunta sa ganoong sitwasyon. Subalit hindi ako makapagbitaw ng isang salita. Maya-maya pa'y naririnig ko na ang pagtawag ni Mang Rigor kay nanay. Inalalayan ako ni Mang Rigor sa pagsakay sa kanyang tricycle at kasama si nanay, bumiyahe kami patungo sa pinakamalapit na ospital. Hinihiling ko na lamang na mawalan ako ng malay upang kahit papano'y matakasan ko ang pananakit ng buo kong katawan, ngunit nanatili akong gising ang diwa at paunti-unting nakakaya ng labanan ng pagsusuka ng dugo. 10 minuto ang aming biniyahe bago makarating sa ospital. Nang suriin ang aking kondisyon, wala silang makitang posibleng sanhi ng aking karamdaman. Binigyan din ako ng mga gamot ngunit hindi naglaho ang pananakit ng aking tiyan. Iniuwi ako ni nanay sa bahay at iminungkahi ng aming mga kapitbahay na ipagamot ako sa isang mananambal dahil malaki ang posibilidad na ang sinapit ko'y hindi isang natural na sakit lamang. Bagkus ay sumpa ito galing umano sa isang mambabarang. Nagkalat muli ang mga suspecha laban sa lihim ng bagong lipat na pamilya sa aming baryo. Kung makapagsasalita lamang ako'y nais ko itong patotohanan. Umabot kay Ginang Reyes ang balita tungkol sa aking kalagayan. Dumayo ito sa baryo upang ako'y suriin. Hindi na ako nasurpresa nang isiwalat nitong dulot nga ng itim na salamangka ang aking sinapit. Pinainom ako ng ginang ng katas mula sa pinakuluang herbal na mga sangkap bilang paunang lunas sa aking karamdaman. Ang sabi niya'y aabot ng humigit kumulang 3 araw bago ako tuluyang gumaling. Nagpasalamat naman si inay sa tulong ng aking guro. Nung mga panahong yun, ay unti-unti nang naniniwala si nanay na totoo ang mga haka-haka tungkol sa pamilya ni Anton. Anya, magmula nung dumating ang pamilya sa lugar, tsaka lamang umano na sangkot ang aming baryo sa mga usaping pambabarang.
3 sumunod na araw, patuloy ko pa rin pinagdusahan ng bunga ng pagsang-ayon ko sa alok na tulong ni Anton ukol sa paghihiganti ko kay Ronnie. Nang tuluyan akong gumaling at sa wakas ay bumalik na rin ang kakayahan kong makapagsalita at gumalaw ng maayos, kinausap ko si Anton na nooy nakasalubong ko sa pasilyo ng aming eskwelahan. Inanyayahan ko ito sa isang pribadong pag-uusap. Pangisi-ngisi lang ito nang tanungin ko siya kung anong nangyari. Nakakuha ako ng kagalakan mula sa panlilinlang ng mga mangmang na katulad mo. Tugon nito at tinapik-tapik ako sa balikat bago lumakad palayo. Bagamat nais ko siyang paulanan ng suntok, wala na akong nagawa't pinalipas na lamang ang galit sa aking dibdib. Napagtanto kong hindi na dapat ako nagtiwala pa sa mga katulad niyang kampon ng kadiliman. Kinalimutan ko na nga rin po pala ang galit ko kay Ronnie at pinili ko na lang na sumabay sa agos ng kapalaran. Isang gabi noon, hating gabi na, nang mapagpasyahan kong umuwi dahil katulad ng nakasanayan, nagkayayaan ng mga kaibigan kong tumambay at uminom. Hindi ko na po noon lubos na matandaan ang buong kaganapan ng gabing iyon dahil sa matinding kalasingan. Ngunit ang kwento sa akin ng isa sa aking mga kapatid, pinagbabato ko ang bunggalong tahanan ni na Anton. Natamaan para umano ang bintana nilang disalamin. Pinagtatawag ko raw ang pamilya at tinawag silang kampo ng kadiliman. Pilit umano akong inawat ng aking mga kapatid, ngunit hindi ako nagpapigil at nagpatuloy sa pangdarambong. Sa kabila nito, hindi raw nagpakita ang pamilya ni Anton na animoy pinagsawalang bahala lamang ang hatid kong gulo. Pati si nanay ay sinubukan akong awatin. Hanggang sa bigla na lamang itong natumba sa lupa at katulad ng nung dinanas ko'y nagsusuka ito ng dugo. Doon lamang ako bumalik sa ulirat at inalalayan si nanay sa pagtayo. Naglulupasay si nanay na animoy mayroong hindi maaninag na kamay ang sumasakal sa kanyang liig. Bibilinan ko pa lamang sana ang mga kapatid kong tumawag ng saklolo nang manigas si nanay sa kanyang posisyon at hindi na gumalaw. Natigil ang pagsusuka niya ng malagkit na pulang mga likido kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata na hindi na namulat pa. Nagsisisigaw ang mga kapatid ko habang sinusuri ko ang pulsuhan ni nanay. Nagsimula na rin akong makiisa sa paghiyaw at pagtangis ng aking mga kapatid nang madiskubre kong wala na ang aming ina. Gayunpaman, hindi lubos na masisisi ang paratang sa pamilya ni Anton ukol sa pagkamatay ni nanay. Dahil para sa mga otoridad ay isang mitolohiya lamang ang anumang uri ng itim na salamangka. Ang sabi ng Ginang Reyes, napakamakapangyarihan daw umano talaga ng barang at nararapat umanong mag-ingat ng lubos sa mga taong may ganitong uri ng kapangyarihan. Dahil sila'y mapanlinlang at maaari nilang piliing kumitil ng buhay o kaya na may pagdanasin ng mahabang panahon ang kanilang mga biktima. Ang pagkawala ni nanay ay nag-iwan sa amin ng malubhang sugat na hanggang ngayon po'y hindi pa rin naghihilom. Kung sana lamang ay sinunod ko ang kanyang mga pangaral, hindi ko sana matututunan ang magpakalunod sa puot at galit na siyang dahilan kung bakit nangyari ang mga kagimbal-gimbal na mga insidenteng dinanas ko mula sa nakaraan. Mula nang maging ulilang lubos kami ng aking 3 pang mga nakababatang kapatid, tinulungan ako ni Ginang Reyes na makapasok bilang janitor sa aming eskwelahan upang matustusan ko ang aking pag-aaral at ng aking mga kapatid. Bukod dito, pinasok ko rin ang iba pang trabaho upang magkaroon ng sapat na pera para sa pagkain namin araw-araw. Umalis na rin kami sa dating baryo kung saan naninirahan ang pamilya ni Anton at nakituloy kami sa nakatatandang kapatid ni nanay mula sa hindi naman kalayo ang bayan.
Isang buwan ang lumipas. Kumalat ang balita tungkol sa pagpanaw ni Anton at ng mga magulang nito. Sinunog umano ang bahay ng mga ito dahilan upang matupok ang kanilang mga katawan ng naglalagablab na apoy. Hindi nahuli ng mga otoridad ang sospek sa likod ng krimen pero malakas ang kutob kong isa yon sa mga biktima ng pamilya. Wala rin namang umako sa mga bangkay ng pamilya, ni walang nakiramay sa kanilang pagkawala. Magmula po noon, ipinagtaka ko ang palagi ang pagtangis tuwing gabi ng 17 anyos kong kapatid na itago na lang po natin sa pangalang Arman. Hindi naman siya umiimik sa tuwing tatanungin ko ang dahilan. Hanggang sa isang araw, habang nanginginig ang mga labit inuulan ng luha ang kanyang mga mata, ikinagulat ko ang binitawan niyang mga litanya. "Pinaghiganti ko po si nanay, kuya." Saad nito nang minsang magkaroon kami ng pribadong pag-uusap sa aming silid. Ngunit hindi pa po iyon ang nagpagising sa aking buong kalamnan kung hindi ang diretsahan niyang pag-amin na siya ang sumunog sa bahay ng pamilya ng mambabarang na sina Anton at ang mga magulang nito nung madaling araw, kung kailan walang taong dumaraan ang maaaring makasaksi sa isinigawa niyang krimen. Nanatiling lihim po ito hanggang sa kasalukuyan. Batid ko pong nagkasala rin ako kung kaya't nangyari ang mga kamalasang aking dinanas. Naway magsilbi itong aral at pagtuntun sa realisasyong hindi kailanman magdudulot ng mabuti ang pagtatanim ng galit sa damdamin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Renato, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.